Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay, magdaraya din sa malaking bagay. Maligayang araw ng Sabado, kapanalig, 11 ngayon ng Nobyembre. Ginugunitan natin si San Martin de Torres na isang obispo. Siya ang patron ng mga bansang Pransya at ama ng Western Monasticism. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating masumpungan ang tunay na kayamanang dapat nating pahalagahan sa mundong ito. Ang pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Ito po ay Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo ang di matuwid na perang Diyos para magkaroon ng mga kaibigan para sa pagkaubos nito'y tanggapin naman nila kayo sa walang hanggang mga tahanan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaki, at ang di mapagkakatiwalaan sa maliliit ay di rin mapapagkatiwalaan sa malalaki. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa di matuwid na pera, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga bagay na labas sa inyo, sino pa kaya ang magbibigay sa inyo ng atin na mismo? Walang katulong na mga pagsisilbi sa dalawang amo. Siguradong pamumuhian niya ang isa at mamahalin naman ang isa pa, o magiging matapat sa isa at mapapabayaan ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera." Narinig ng mga Pariseo ang lahat ng ito. Sakim sila, kaya pinagtatawanan nila siya, at sinabi ni Jesus sa kanila, "Ginagawa niyo ang lahat para magmukhang mabuti sa paningin ng mga tao, pero alam ng Diyos ang inyong mga puso, at kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos ang mataas sa mga tao." Masama bang maging mayaman? Sa ating mabuting balita ngayon, napakinggan natin ang aral ni Jesus tungkol sa kahalagahan ng wastong gamit ng kayamanan sa pamamagitan ng talinghaga ng tusong katiwala. Ang aral na ito ay hindi nangangahulugan na dapat nating i-prioritize ang kayamanan. Sa halip, nagpapahiwatig ito na dapat nating gamitin ang ating mga yaman at ari-arian sa paraang makatutulong sa iba at sa ating kaligtasan. Hindi ito pag-udyok na maging sakim o ipagmalaki ang mga ari-arian na meron tayo. Ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang at ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya tayo po ay inaanyayahan na gamitin ang ating yaman at ari-arian upang magdulot ng kagalakan at ginhawa sa iba at hindi lamang para sa sariling kasiyahan. Masama nga bang maging mayaman? Hindi. Pero tayo po ay inaanyayahan na maging matalino at makatao sa paggamit ng ating mga yaman upang ipahayag ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napakaikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa kanyang kapurihan.